Ayun mga ka-best friend, welcome back na naman dito sa ating channel. At syempre guys, pakiclick naman po ng subscribe button yan sa baba. At click nyo po yung bell, click nyo po yung all, no mga ka-best friend. So yun, for tonight's video, sa usapan naman tayo kasi maraming nagre-request din sa ating vlog, no. So yun, andito tayo ngayon sa Robinson, Tuguegarao City. Yan, so may binili lang tayo dito at syempre hindi natin kasama yung ating chariot ngayon. Kasama natin ngayon yung ating four wheels na Hyundai Ion, no. So ito yung na-vlog natin nakaraan. Yun nga mga ka-best friend, marami kasi nga mga nagtatanong sa atin tungkol dun sa ating Rusi Chariot mga ka-best friend. So marami silang gustong malaman sa ating Rusi Chariot kasi may mga narinig tayo dun sa ating tropa na marami raw nagda-down dito sa ating Rusi Chariot. Ibig sabihin nagda-down yung maraming parang nadidismaya guys, no, na kumuha sila ng chariot. Napakasirain. So ipapakita ko sa inyo yung ang ganda dito guys. Andito tayo sa second floor ng Tuguegarao Robinson. Kitang-kita natin yung Victory Liner. Ayun. Marami po kasing mga nagda-down sa Rusi Chariot, no? Sabi nila, ay di, mahina yung Rusi Chariot. Isa pa yan sa problema, magastos sa gas, no? Yun yung mga sinasabi nila mga best friend. Sabi nila, basta Chariot mahirap yan, basta naka-Rusi mahirap yan mga best friend. So yung hindi nila alam, yung mga gumagamit ng Chariot ay mga businessman din pala mga best friend. No, katulad nung kakilala natin, meron siyang water station pero meron din siyang Rusi Chariot. 'Yun ang ginagamit niya sa pag-deliver nitong kanyang tubig, no. Kumakarga siya ng 30 gallons o 30 containers na na tubig. So grabe, napakabigat noon, 16 liters pala o 20 liters yung isa noon. Kasi napakabigat din 'yun, guys. Yung ginagamit natin sa pang-inuman na na galon. So ayun nga, sabi nila yung Rusi Chariot ay pang mahirap lang yan, kaya dinadown nila yung pagka naka Rusi Chariot ka, dinadown nila. So yun ang sinasabi ko na sa inyo mga ka-best friend, hindi po porket na naka Rusi Chariot ay mahirap na. Katulad yan, may mga negosyo yung iba, so hindi po ganoon dapat yung kaisipan natin, no. So nabili natin yung Rusi Chariot kasi nga pang negosyo. At hindi lang doon, pang travel, pang service. Kasi maliban doon sa matipid siya sa gas, ay talagang pang friendly user, gawa ng kayang kumarga ng mga mabibigat na bagay. At kayang kumarga ng 8 katao. So hamakin mo yan, 8 katao na pasahero, kayang-kaya guys ikarga dito sa ating Rusi Chariot. So yung mga nagko-comment lang yan, nainggit lang yan sila mga ka-best friend. O yung ibang trike din na naiinggit na gusto nilang i-down yung Rusi Chariot, no? So marami tayong mga narinig na mga negative din. Hayaan nyo yan guys, hindi yan makatulong sa ating pang-araw-araw na hanap buhay at mga biyahe, no? So yung Chariot kasi, purpose ko naman nun, kinuha ko kasi pang travel vlog, pang travel vlog natin guys, itong Rusi Chariot. So ginawa natin siyang camper trike, sinet up natin siya, may mga gamit na sa loob at pwede na siyang saksakan ng 20 volts mga gadgets kasi nilagyan din natin ng solar yung ating Rusi Chariot. So hindi porket na Rusi Chariot yung service natin ay tayo ay yung grabe yung pang-down nila sa mga naka-chariot, no. So mayroon pa nga tayong narinig nga sabi nila, oy baka magasgasan yung Mercedes-Benz, wag nyong didikitan. So bahala sila dyan kung ano sabihin nila mga ka-best friend, no. So thank you pala sa ating mga Rusi, may mga Rusi Chariot kasi yung Rusi Chariot ay yan din yung nagpalaki ng subscriber ko sa YouTube at ang ating budget sa RE. At hindi lang doon, ang Rosco, no. So
siguro pagka mayroong budget tayo ay bibili tayo guys ng Bajaj RE kasi nagpapahatak po talaga ng views yan sa ating YouTube channel, itong Bajaj RE tsaka Rosy Chariot. So kung di rin dahil sa Rosy Chariot ay siguro mga 1,000 subscriber pa lang tayo. Kaya nga lang dumating si Chariot sa buhay natin, kaya yun, dumami yung ating subscriber at umabot na tayo sa 9,000 subscriber dahil kay Rosy Chariot. So yun guys, thank you pala unang-una sa ating minamahal na Rosy Chariot na kasama natin. So alagaan pa natin yan mga ka-best friend ng ating Chariot kasi bahagi ng buhay natin yan, bahagi ng ating paglalakbay dito sa mundong inaapakan natin mga ka-best friend. So wala akong pakialam kung ano man sasabihin ninyo dyan, mga naka 4 wheels na magaling ko, no? At yung iba pang mga may trike na malabaran din daw pero China din naman, or mahina din naman pagkagawa. Bahala ka dyan kung ano sabihin nyo. Basta kami mga naka-trike, no? Mga naka-Bajaj RE, naka-trike at iba pang mga brand ng trike ay tuloy-tuloy lang kami sa aming mission dito sa travel vlog ng aming paglalakbay, no? So shout out kay Kim's TV. So si Kim's TV yung hinintay natin na makakulab dito sa Tuguegarao at si Boy first time guys, no? So invite po natin si Boy first time dito sa aming lugar. Sana makapunta rin mga ka-best friend si Boy first time. Kasi para makita niya yung area namin na napakaganda doon sa farm. At napakaganda pag vlog, mag-camping doon sa area namin mga ka-best friend. Panoorin nyo guys sa ating YouTube channel yung lugar na maganda pagkampingan. Andun po naka-upload sa ating live, no? Ayun. So bukas siguro sa mga next vlog natin guys, next vlog ay magpapalit na tayo ng high and low gear oil, no? Papalitan natin ng gear oil yung ating high and low kasi medyo umabot na yun ata ng I think nasa ano na siya 2,000 plus na yung milyahe ng ating Rosy Chariot simula nung nagpalit tayo ng gear oil. So yan kasi yung pinaka-importante na maalagaan natin sa gear oil kasi napakamahal guys pag nasira itong high and low gear. Ito kasi yung karugtong doon sa differential na nag-attach doon para pag binababa natin yung ating high and low na shifter ay nag-change gear siya doon sa low gear o yung yun nga, low gear na. Kaya napaka-low speed niya, napakalakas niya pagdating sa ahunan. So yung low gear guys, ginagamit lang naman yun pagdating sa mga kargahan at sa mga ahunan na napakatarik. So doon lang po yung ginagamit yung low gear, no? So pagka wala nang banta na matarik yung akyatin ay iangat mo na po sa high gear para mabilis na yung takbo natin. So napakadali lang naman po i-maintenance yung ating Chariot. Ang differential natin nasa 2,000 kilometers yan bago natin palitan ng gear oil, no? So yung atin namang makina, pwede rin naman na 1,500 kilometers yung odometer niya or 2,000 odometer. Depende sa gamit natin at depende sa klima ng ating lugar. Pag yung lugar natin ay napakainit, katulad dito sa Tuguegarao, napakainit po, ay nasa 1,500 lang po or 1,800 ang ating odometer. Nagpapalit na po ako niya ng langis. Kasi para iwas sira yung ating makina, no? So importante rin kasi malagaan yung ating engine kasi mahal din magpaayos ng makina. Lalo na yung ating makina ay China lang po yan, no? Kaya alagain po talaga sa langis. So yung recommended ko po na langis na gamitin nyo yung Shell Advance, no? Yung brand Shell Advance or yung isang Quanipetron, no? So pwede rin si mas maganda kung may budget kayo, doon po kayo sa Arms Oil. Si Arms Oil naman kasi ay napakaganda po talaga ng result niya. Kahit mahal yung langis ni Arms Oil, pero talagang sulit din po yung andar niya, napakatining. At maganda po yung rotation o yung pag ng makina, basta yung feeling mo na tahimik yung makina mo and then hindi siya gaano ma-vibrate, no? So yun yung naramdaman ko nung nagpalit ako ng oil ni Arms Oil, no? Sa engine oil. Kaya yun,
Sa mga gustong magtanong, comment down below lang kayo sa price ng Chariot. Ganun pa rin po yung price, 117,000. Meron din na 112 sa cargo type, no? Yan po yung price ngayon na updated. And then down ka lang ng 15,000, pwede rin 10,000. Mag-monthly po kayo ng 4, 6 o 4, 5. Yan, mga dyan lang mga ka-best friend. So at least magagamit nyo na lang malupitan yung Chariot pang kargahan, no? Pang service, pamalengke, pang service at sundo sa mga bata. Marami rin pala nagtataka na ngayon sa ating Rossi Chariot. So napapansin na nila kung bakit matagtag itong cargo type compare sa passenger type, no? Yung passenger type mga ka-best friend, meron po kasing tinatawag na shock absorber yan. Kaya hindi siya matagtag itong passenger type. Kasi nakadesign talaga siya sa pang tao. Kaya hindi po maganon yung ating Chariot. Kung mapapansin nyo, yung ating Chariot hindi siya matagtag, no? Compare nyo yung cargo type natin nung sa mga unang vlog pa natin guys, yung cargo type yung ginagamit natin ay napakatagtag. Talagang para kang nagpamasahe pagka sumakay ka dun, para kang nagpamassage dahil mananakit yung katawan mo, no? Doon sa cargo type. Pag walang karga po yung cargo type tapos sumakay yung tao doon, talagang parang inaalog ka doon talaga ng gusto. Pero sa passenger type ay relax na relax po yung pagsakay natin doon. So, ang diskarte yan guys, kung gusto nyo na ayaw nyo manakit yung puwet nyo, pwede nyo pong pakapalan yung pum yan kasi manipis po yung pum na nilagay doon sa upuan ng Chariot. Pwede nyo malagyan ng pum para kumapal, katulad ng ginawa ko guys. So, ang binayad ko doon ay nasa 1,000 lang naman. Kabilaan na o yung paris na yung dalawang upuan na yon. So, ngayon wala nang problema sa pasahero, talagang gusto nilang sumakay doon dahil napakalambot ng upuan. So pwede rin nyo rin gamitin yung pum nyo na sira, yung mga pum nyo na maninipis na hindi ginagamit, pwede po yun dalhin nyo sa upholstery, din ipasapaw nyo doon sa sa pum nyo na luma o doon sa inyong upuan. So ayun mga ka-best friend, baka may mga tanong pa kayo, comment nyo lang sa baba guys, no? Ang fuel consumption, ito maraming nagtatanong sa atin. Fuel consumption po ng ating Rossi Chariot ay nasa 22 kilometers pagka kunyari ay yung situation ay dire-diretso yung ating biyahe, walang kumbaga walang hadlang o walang lubak, na umabot po yan ng 27 kilometers per liter, no? Napakatipid po niyan. So gusto talaga nilang malaman kung ilang litro ilang kilometro ang per litro. So gagawa tayo ng vlog niyan mga best friend at papakita ko sa inyo na talagang matipid si Chariot, no? Pagdating sa biyahe na long distance. Kaya lang naman matipid si Chariot kung kargado. Yan. At depende rin sa daanan. Kung ang daanan nyo ay panay ka primera, panay segunda, yan po ay medyo matakaw sa gas. Ay, yung mga nagtatanong sa atin, talagang kailangan nyo pag-isipan yan, no? Kailangan nyo pag-aralan yung Chariot nyo kung paano nyo siya intindihin. Kasi sabi nila magastos daw. Paano hindi gagastos? Yung daanan nyo parang daanan ng kalabaw, bako-bako. Primera ka, simula dito, primera ka hanggang doon sa dulo. So sino pa naman yung hindi gagastos dyan sa gas? Kaya yan nga mga ka-best friend yung sinasabi natin na nakadepende po sa ating daanan yung pagiging matakaw ng gas natin, at nakadepende rin po sa load o yung karga ng ating Chariot. Pagka yung kargado natin, yung Chariot natin ay kumakarga ng 500 kilos o 600 kilos, asahan nyo po talagang malakas po sa fuel consumption yan kasi nandyan ka lang sa tercera and segunda, minsan nasa primera ka na, no? Diyan po yung diferensya na pagiging magastos ng ating Chariot. So yun sa vlog natin, sana may nalaman kayo guys. At pwede rin naman kayo mag-request ng topic natin ngayon o topic natin sa next video, kasi maraming nag-aabang sa atin guys sa mga next vlog natin. So marami pa tayong vlog na gagawin katulad ng fuel consumption actual guys. Kasi gagawa tayo ng bote, no? Kuha tayo ng 1.5 liter, sasabit natin doon sa harap natin para makita nyo talaga
kung ilang ml yung nagbabawas doon sa ating ang tawag nito, sa ating litruhan, no? So mas maganda kasi na talagang makikita ninyo kaysa doon sa hula-hula lang, kuro-kuro na mahirap na pagdadahan nyo ako at husgahan nyo naman ang ating vlog ng hindi maganda. So yun nga, ay actual nating ano yun guys, actual nating ito-test yung fuel consumption yun ng ating chariot. So marami pa tayong mga lakad katulad nung pumunta ngayong summer na, kasi pupunta tayo ng Nueva Vizcaya, bibili sana tayo ng halaman doon mga ka-best friend. At susubukan natin ang ating Rosy Chariot kung kayang bumiyahe ng malayuan. So nasa 300 kilometers po yan papuntang yung taniman ng doon. Nasa 290 kilometers po guys, taniman ng mga prutas, no, yung mga punlaan, kasi bibili tayo doon ng prutas. Susubukan natin si Chariot kung talagang uubra yung kalakasan niya, yung kakayahan niya. So abangan niyo guys, ngayong summer ay maglo-long distance tayo. Siyempre, again guys, paki-click nyo po yung subscribe button diyan sa baba, click nyo po yung bell, click nyo po yung all para updated po kayo sa ating mga vlog dito sa ating comfort trike, no? So inuunti-unti ko na set up yung ating chariot para in case na meron tayong long distance biyahe ay ready na po tayo. So yung ating gulong medyo manipis na rin yon at papalitan na rin natin pala. Hindi pwedeng ilong distance yung gulong natin dahil napakanipis na at pwedeng mabutas kahit nga cryom lang ang tumusok doon. Yun, thank you guys for watching, at nandito pa tayo sa Robinson Tuguegarao. Yan, papakita ko sa inyo yung entrance. Andito po tayo sa second floor dito sa taas na bahagi ng Robinson. Yan. So yun, thank you for watching guys, sa pag-subscribe niyo sa ating channel.